tayong magiging tarakli. Posible pang umabot sa 1,500 piso ang presyo ng kada regular na tangke ng LPG pagdating ng Abril. Ayon po sa LPG Marketers Association, dahil po yan sa limitadong access sa Strait of Hormuz, bunsod ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. Saksi si Rafi Tima. Ang tangke ng LPG na kadalasang may 11 kilo, nasa 825 hanggang 1,135 pesos sa Metro Manila. Pero sa susunod na buwan, posibleng tumaas ito ayon sa LPG Marketers Association dahil sa limitadong access sa Strait of Hormuz, bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Ang amin nakikitang aabutin or projection by this coming April, aabot ito ng mga 1,400 to 1,500. That is because of the new inventory that is coming in. Dagdag gastos para sa marami gaya ni Nanay Lisa na may negosyong karinderya. Pero hindi pa raw niya naiisip na magtaas ng presyo ng paninda, lalo't karamihan sa kanyang mga suki, mga taxi at TNBS driver at mga manggagawang arawan ng kita. Mahirap naman itaas yun. Wala rin silang pera. Kayo na lang po magsasakripisyo muna. Oo, ako na. Pagdating naman sa supply, sa pagtataya ng LPGMA ay walang mangyayaring shortage. Ang projection po natin, wala ho tayong mangyayaring shortage. Nasa 35 to 40 days inventory po ang LPG as of now. Sabi ng LPGMA, inutusan ng Department of Energy ang pribadong sektor na ituloy ang pagbili ng LPG anuman ang presyo nito. Sa pagdinig ng Senado noong isang araw, binanggit ng DOE na hindi naaabot sa isang buwan ang supply ng LPG. One of our major problems now is LPG. So now we're starting to go around for the restaurants and beverages kasi maybe we can lower the consumption for a bit until we get the supply coming in. Pagtitiyak ng kagawaran, patuloy nilang ginagawa ng paraan para magkaroon ng Pilipinas ng sapat na supply kabilang na ang LPG. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Arestado sa Cavite ang 5 sangkot umano sa iba't ibang insidente na akyat bahay at pagnanakaw ng sasakyan. Ayon sa pulisya, organisado ang grupo at may kanya-kanyang papel ang bawat miyembro para maisagawa ang krimen. Ating saksihan. Natutulog pa sa kanilang tinutuluyan sa General Trias, Cavite nang abutan ng mga otoridad ang 2 suspect na tinutugis dahil sa pagkakasangkot umano sa robbery at carnapping sa Tanza. Naaresto rin ang 3 nilang kasamahan. Na-recover umano sa mga suspect ang granada at baril, gayon din ang ninakaw nilang motorsiklo. Ayon sa mga pulis, sangkot ang mga suspect sa serye ng nakawan ng mga sasakyan at akyat bahay sa iba't ibang lugar sa Cavite. Organized na po itong grupo na to, sir. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang role sa grupo nila. Merong yung isa po, sir, yung po talaga ang magaling sa pagbubukas ng pintuan, bintana, o siya po talagang nang-aakyat ng bahay. Yung isa naman po, sir, ay mekaniko para po siguro pagka meron silang nakuhang motor, ay yung po, sir, babaklas-baklasin niya na. Yung isa naman po, sir, ay cellphone technician. Ang gawain niya naman po, sir, ay siya po yung nagbe-breach ng password. Wala pang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Masdan ang lalaking nakapula at nakaupo sa motorsiklo sa barangay Bulihan, Plaridel, Bulacan. Ilang saglit pa, ibinuksan niya ang compartment ng motorsiklo hanggang sa hinatak niya ito paatras sa tuluyang lumayo. Nangyari yan bandang 3:00 na madaling araw nitong Lunes, sa gilid lang ng bahay ng may-ari ng motorsiklo. Ang suspect, kapitbahay ng biktima. Arestado ang suspect sa bayan ng Balagtas kung saan ibebenta niya sana ang motorsiklo. Arestado rin ang lalaking pagbebentahan umano. Maliban dun sa motor na kanyang ninakaw, mayroon pa kaming 4 na motorsiklong na-recover. Bagong lipat umano ang suspect sa barangay Bulihan ng maganap ang krimen. Nagsisisi ang 2 suspect na nagawa umano ang krimen dahil sa panguudyok ng barkada. Naharap sila sa reklamong carnapping. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Umuwing luhaan ng ilang delivery rider na pumila para sa 5,000 pisong ayuda dahil wala sila sa listahan. Saksi, si JP Soriano. Hindi na ipasa yung mga record.
Papuntang City Hall, papunta LTFRB, walang record. Kalmado lang nung una ang 72 taong gulang na si Mang Jaime habang ikinukwento kung bakit siya hindi nabigyan ng ayuda kahapon. Nagbiro pa nga sa isang punto. Nalaman lang niya, hindi ako kay Marcos, ang krudo. Pero maya-maya pa, Mr. President, parang nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan. Wala nang tumutulong, walang mautangan. Alam, maakso na ng gobyerno yung problema namin ngayon, makakuha man lang. Ayuda. Awa nyo na po. Wala na po talaga kami. Paano makakuha kami na kahit pang-crudo man lang? Paano makapag-alap po? Hindi naman importante ayuda, yung pang-crudo lang. ang gusto niya, maituloy ang pamamasada ng jeepney na 37 taon na niyang ginagawa para itaguyod ang pamilya. Napanood yan ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya inutusan ang Department of Social Welfare and Development. Kaya kanina personal siyang binisita at pinaliwanagan ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Naipaabot na rin ang tulong at nabanggit din ni Lolo Jaime ang iba pang tsuper na wala sa listahan. Yung kay Lolo Jaime, yung kanyang entitlement na 5,000, pero GP, si Lolo Jaime, isa lang sa marami na nangangailangan ng tulong. Ang instruction ng Pangulo, oo, tulungan na, hanapin namin si Lolo Jaime, pero lahat tulungan. Walang tsuper na qualified ang maiiwan. Hanggang kanina, halos walang nabago sa sistema ng paayuda naman sa mga delivery rider bilang alalay para maituloy ang hanap buhay kahit sobrang mahal ng petrolyo. Pasado alas 10 ng umaga, ganito po kahaba ang pila ng mga kababayan nating riders na kukuha po ng payout na 5,000 pesos bilang ayuda sa nangyayari pong krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At bagaman may mga naabutan ng tulong tulad ni Mark. Dati yun, nakaka 1,000 pa ako simula alas 6 hanggang alas 10. Ngayon wala na ako eh. Minsan nakakauwi kami 300 na lang, 400. Marami pa ring nagsakripisyo ng kita, pero wala sa listahan ng mga pwedeng tumanggap ng ayuda. Sabi sa amin, tanungin namin sa sa company. Sabi naman ng company namin, tanungin namin sa LTFRB. Parang pinagpasapasahan lang kami. Dahil sayang sa oras na pwedeng ginugol nila sa trabaho, posible kayang malaman nila online kung wala sila sa listahan para dumiretso na sa registration imbes na pumunta agad sa payout center. Hindi pa tiyak kung pwede yan, pero sa ngayon, pinag-register muna ang mga wala sa listahan sa nakapaskil na QR code at kinuhanan ng detalye sa LTFRB booth para ma-check sa mga kumpanya at maghintay sa itatakdang schedule ng special payout sa mga wala sa listahan. Gas pa lang namin mag-ikot-ikot kami, sobrang laki. Kaso ngayon, wala pa yung pangalan nyo. Okay lang sir, magtiis. Antayin natin kung meron. Hindi pa rin pulido ang listahan kahit kung tutusin. May karanasan na ang gobyerno sa pamamahagi ng ayuda noong pandemya. Pandemic pala, rider na ako eh. Wala yung pangalan ko eh. Sabi ko, ba't ganun? Ayon sa DSWD, ang listahan ay galing sa LTFRB na galing sa mga operators. Bagay na patuloy pa rin daw sa pagtitiyak na updated. They're being updated as we go along. That's the sad part in the sense na meron si LTFRB nung operators, pero alam naman natin rin sa baba, yung drivers mabilis magpalit But hindi niya na nadideclare sa LTFRB. So we really have to make sure na mabuo natin yung list. Ayon sa LTFRB, hindi masasama sa listahan kung kulang ang impormasyon ng isang benepisyaryo tulad ng birthday, address at buong pangalan. Nakatakdaan nila silang magpulong ng DSWD at ng mga LGU para ayusin ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Bawas presyo sa petrolyo at dagdag pasahe sa tradisyonal at modern jeep ang ilan sa panawagan ng mga nagtigil pasada na transport group. Maraming pasahero ang nahirapang sumakay, may mga na-late at meron ding nadagdagan ng gastos sa pamasahe. Saksi si Joseph Moro. Sa hirap sumakay, unahan ng mga pasahero sa tuwing may dumarating na jeep sa bahagi ito ng Pasig City. Ang ibang walang masakyan, naglakad na lamang. Wala po. Mula Pasig, naglakad lang po. Totoo man, yes. Pasig po, pero nakasakay naman po kahit papano. Kaso nga lang po may nagwewelga. Ayun po dapat yung sasakyan ko. Sobrang nakakaiyak kasi syempre
kanya-kanya naman po kaming naghihirap. Sa libreng sakay na lamang ng City Hall umasa ang mga apektadong pasahero. Yun nga lamang, pinupuno ito bago lumarga. Late na nga po eh. Ang aga ko pa dito tapos ganito po yung ano. Then ito lang po yung alternate na ano nila. Sa Parañaque, napilitan na mag-UB Express ang iba kahit mas mahal ang pamasahe. Kahirapan ang pagsakay ngayong araw dahil sa tigil pasada ng mga transport group gaya ng Manibela. Bilang pakikiisa, nakibusina ang ilang motorista. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Makihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Paano naman po kaming mga minimum wage earner kung manghihingi sila ng konting dagdag? Paano naman po yung ibang tao na konti lang din po yung pamasahe or sakto lang yung pamasahe nila? Panawagan ng Manibela, silipin din sana ang bentahan ng mga oil company at gamitin ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Kailan ito ipatutupad? Pang-apat na linggo na, mahigit 120% ang itinaas kumpara sa mga karatig bansa natin na kung saan ay naglalaro lamang sa 55 pesos hanggang 60 pesos ang presyo nito sa mga kalapit bansa natin. So sa pinag-industry ng Ang ibang transport group sa Cubao naman nagprotesta. Yung sinasabi nilang ayuda ay halos 1.5 days lang na gagamitin ng ating mga driver at mga operator. Kailangan magkaroon ng mahabang solusyon ang gobyerno. Nagbigay suporta sa kanila ang grupo ng commuters. Napaka-band-aid solution nung ayuda. Ang binabayaran na ngayon natin sa VAT at excise tax, 21 pesos per liter sa diesel. Ibig sabihin daily, kung kumokonsume ang tsuper ng 30 liters a day, nasa halos kapantay na ng minimum wage yung binabayaran natin sa VAT at excise tax. Ang isinagawang tigil pasada perwisyo raw ang dulot ayon sa LTFRB. Malaki na ang problema ng transport sector dahil sa taas ng presyo ng krudo, kung saan na po nagbabawas ng biyahe ang ating mga pampublikong sasakyan, no? Tapos dadagdagan mo pa ng tigil pasada, so it does not help anybody. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga bus company para magdagdag ng biyahe. Pinag-aaralan na rin nila ang dalawang klase ng service contracting. Sa unang modelo, makikinabang pareho ang mga pasahero at tsuper dahil hindi na sila ang sasalo sa gastos sa diesel. Tulad sa Quezon City kung saan may mga QCity buses na may tsak na sahod ang mga driver. Ang Pasig LGU naman bumili ng mga electric vehicle para gamitin sa libreng sakay. Ang ikalawang modelo naman na net service contracting ang mas pinapabura ng LTFRB. Dito may babayaran ng mga pasahero pero discounted. Sisigil pa rin yung ating mga driver at operator at a discounted price. Tapos dadagdagan ng ating gobyerno para hindi naman sila malugi. Hihingi na ang LTFRB ng budget para mapondohan ang service contracting pati na ang dagdag na pondo para sa fuel subsidy. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 42 degrees Celsius ang heat index o damang init na naitala sa San Jose Occidental, Mindoro ngayong araw. Nagbabala ang pag-asa na mataas ang tsansa ng El Nino sa mga susunod na buwan. Saksi si Mark Salazar. Habang nasa state of national energy emergency ang bansa, pinagtitipid ang lahat sa enerhiya. Enerhiyang kailangang una para maibsan ng tag-init. Hindi naman pwedeng hindi mag-aircon. Natural, mainit. Hindi kaya. Malit ang aircon namin pero mainit pa rin. Oo nga ho, lalo na kayo. Baka... Oo, senior na ako. Senior na kayo. Kaya Hindi pwedeng ma-heat stroke. Oo, baka tayo maatakihin. Kung tutuusin, wala pa tayo sa peak ng tag-init pero matindi na ang alinsangan sa maraming lugar. Posible pa yang tumindi, lalo't sabi ng pag-asa, mataas ang tsansang magkaroon ng El Nino sa pagitan ng June hanggang August. Pero higit pa sa tuyong panahon na idudulot niyan, ang pinakadapat paghandaan ay ang pagsapit ng Southwest Monsoon Season o yung habagat. Isang potential climate crisis kasabay ng energy crisis. El Nino na dadagok din sa ating agrikultura pagdating ng planting season ng December at January. Usually nangyayari ito sa later part ng El Nino, no? Nagpipeak
So ito yung kakulangan ng soil moisture na mag-epekto sa mga pananim. So anong pwedeng gawin ng mga farmers natin? So pwede silang mag-change cropping ng ano yung tamang crop para sa lesser na ulan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagbabala si US President Donald Trump sa Iran na seryosohin ang pagkikipagnegosasyon dahil kung sakali raw ay wala na itong atrasan. Nauna na pong nagtalaga si United Nations Secretary General Antonio Guterres na isang veteranong diplomat bilang Special Personal Envoy para tumulong na mapahupa ang gulo sa gitnang silangan. Saksi si Marie Zumali. Kuha ito ng CCTV sa komunidad malapit sa Tel Aviv, Israel. Kita ang ilang tao na tumatakbo palayo sa ilang nakaparadang sasakyan hanggang sa tumilapon ang sasakyang ito na tinamaan ng bahagi ng missile. Halos 4 na linggo na ang palitan ng airstrike na kumalat na sa iba pang bahagi ng gitnang silangan. Ilan sa pinakabagong nasawi, ang 2 tinamaan ng debris mula sa non-intercept na ballistic missile sa Abu Dhabi, UAE. The world is staring down the barrel of a wider war, a rising tide of human suffering, and a deeper global economic shock. Gate ni US President Donald Trump, desperado na umano ang Iran sa pakikipagnegosasyon sa Amerika. Pero gate ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, walang dialogo o negosasyon sa Amerika. May mga mensaheng ipinadaan sa mga tagapamagitan. Pero hindi raw matatawag na negosasyon ang mga mensaheng ipinadadaan nila sa mga friendly country. Batay sa mga ulat, isang 15-point proposal para tapusin ang sigalot ang ipinadala ng Amerika sa Iran sa pamamagitan ng Pakistan. Nanawagan itong tapusin ang nuclear program ng Iran, itigil ang pagsuporta sa mga proxy group, at buksang muli ang Strait of Hormuz na isa sa pangunahing daanan ng mga barkong may kargang langis. Pero may mga sarili umanong kondisyon ng Iran, gaya ng garantiyang hindi sila aatakihin sa hinaharap, danyos para sa tinamo nilang pinsala, at formal na kontrol sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng Foreign Minister ng Iran, may nakarating nga sa kanilang iba-ibang proposal na naipadala na raw sa kanilang mga senior na opisyal. Pero wala pang inaanunsyong pa siya. Taliwas ito sa isang pahayag ni Trump sa Truth Social ngayong gabi. Nagmamakaawa umano ang mga negotiator ng Iran na may pagkasundo. Gate pa ni Trump, dapat seryosohin na ito ng Iran dahil pag nagkataon wala na raw itong atrasan. If Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Batay pa sa mga ulat, ipinaalam ng Iran sa UN Security Council na pwedeng dumaan ang mga non-hostile vessels sa Strait of Hormuz kung makikipag-ugnayan sa Iranian authorities. Ayon sa Malaysia, pinapayagan na ang kanilang mga barko na dumaan. May nakadaan na ring oil tanker ng Thailand. Mula noong magsimula ang sigalot, 95% ang ibinagsak ng bilang ng mga barkong nakakatawid sa Strait, batay sa datos ng isang shipping industry intelligence site. Ang pagkapilay na yan sa international shipping ang nagpasipa ng presyo ng langis sa world market. Sa pagdinig sa Senado, nilahad ng mga kumpanya ng langis na may sapat pa naman daw silang inventaryo ng langis hanggang sa huling linggo ng Abril at Mayo. Pero nananatili raw walang katiyakan ng mga susunod na importasyon. The supply is tight, but for Chevron, it's still manageable at least for March and April. We are exerting best efforts to still go beyond the minimum, making sure that we have enough stock coverage. Fortunately, we have kept all our stations open. They are still adequately supplied. So wala pa po nagsasara sa aming network of stations. Our incoming importations are still arriving, but we haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. Inamin naman ni Petron Corporation General Manager Lubin Nepomuceno na patuloy ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo na't nahinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Supply disruption is more expensive and will be catastrophic consequence for the economy. Si Senador Rodante Marcoleta, kinwestiyon ng oil companies maging ang Department of Energy kaugnay ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng umiiral pang inventaryo. After 2 weeks, 110 na nga ang ginamit eh. So inventaryo pa rin ang ginamit.
How did you justify that? Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really Hindi, yung exactly. passed on to... Oh, yan na nga eh. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business the way it's now deregulated. Hindi na kontento si Marcoleta sa paliwanag, kaya maya-maya pa. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair? Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Kaalis mo, frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Ha? Ayaw nila sumagot po. Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanap ang Pilipinas ng iba't ibang pinagkukunan ng langis, habang natitirang supply ng bansa ay inaasahang tatagal na lamang daw ng hanggang 45 araw. Kinumpirma ng Department of Energy, dumating sa bansang 700,000 bariles ng krudo mula Russia. Meron din tayo Russian oil na dumating na sa Bataan, crude oil yan, na rine-refine ng Petron yan. So patuloy naman, so far, patuloy naman na dumadating. Weekly, meron tayong mga stocks na dumadating. So itong ginagawa rin ng ating pamahalaan, we're trying to manage demand. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, saksi. Pinuna ng ilang opisyal ng House Committee on Justice ang pagkwestiyon ng company Vice President Sara Duterte sa ginagawa nilang pagdinig kaugnay sa mga impeachment complaint laban sa kanya. At mismo mga abogado ng Vice Presidente raw ang humiling noon sa Korte Suprema na dapat pasagutin siya sa mga alegasyon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Nang in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon, diretso sa Senado ang Articles of Impeachment matapos pirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista ang verified complaint. Kinwestiyon ito noon ni Duterte sa Korte Suprema dahil hindi raw siya binigyan ng due process o pinasagot ng Kamara sa mga alegasyon na silang ayunan ng Korte Suprema. Kaya nagtataka ngayon ang ilang taga-House Committee on Justice kung bakit sinasabi ng mga abogado ng bise na unconstitutional ang ginagawa ng komite. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang nilatag ng Korte Suprema, ngayon nakapagtaka na kine-question din nila yun. So in fact, sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Partikular na binabatikos ng bise at kanyang mga abogado ang paggamit ng katagang mini-trial sa hearing ng House Committee on Justice dahil ang Senate Impeachment Court lang daw ang pwedeng magsagawa ng trial. Ang pananaw din natin, pagdating sa Committee on Justice po, tinitingnan lang dyan kung meron ngang probable cause para ito ay pagbotohan sa plenaryo at iangat sa Senado bilang Articles of Impeachment. Pagdating po sa trial, yun po ay dapat nandun na sa Senado. The term mini-trial was, as I explained before, was only used to explain kung ano yung process that's going on now. This is not a trial that we will determine the guilt or innocence of the Vice President or that person impeached. It's just really to clarify certain matters. Tinawag din ng bise na fishing expedition ang pagpapasabina ng House Committee on Justice ng ilang dokumento at testigo. Sabi ng mga abogado ng bise, dapat kung ano lang ang hawak na ebidensya ng mga complainant, yun lang ang tatalakayin ng komite. Sa pananaw namin, kung tayo ay lumalabas na doon sa four corners of the complaint at kahit doon sa ebidensya, hindi na po clarificatory yan. At nagiging parang kanila nanggaling, may trial type, mini trial kung tawagin. Hindi naman po naghahanap ng ibang ebidensya ang Committee on Justice. Kung ano po ang nabanggit sa mga complaints which we deemed sufficient in substance, yun lang po ang pinasabpina ng komite. Isa sa mga bibigyan ng sabpina ng House Committee on Justice
ay ang Office of the Ombudsman para hingin ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BISE. Sabi ng Ombudsman, nakahanda na raw ang mga SALN ngayon pa lang kahit di pa nila natatanggap ang sabpina. It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod lang tayo sa batas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, nagbabalik po ang bayanihan sa pamamagitan ng community pantry na umusbong noong pandemya. Ngayon po, muli po itong binuksan para umagapay sa mga tsuper na lubhang apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Saksi si Jamie Santos. Sa bawat pag-arangkada, kasabay na rin ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ang pangamba ng mga driver ng tricycle at jeep. Kung may maiuuwi pa ba silang sapat para sa pamilya. Pero sa gitna ng krisis, umiiral ang bayanihan. Sa San Nicolas, Pasig City, isang community pantry ang binuksan para magbigay ng libreng gulay sa mga apektadong sektor. Hindi man ito ang solusyon sa mas malaking suliranin, kahit paano'y nakababawa sa alalahanin ng mga tsuper. Ito po yung pakikiisa namin sa laban ng mga jeepney drivers, tricycle drivers na silang unang naghihirap ngayon. Naniniwala kami na yung laban ng mga tsuper ay laban din aming mga commuters. Panahon pa ng pandemya nang simulan ng konsepto ng community pantry. Ngayon, sa panibagong krisis, muling pinapagana ang diwa ng pagtutulungan. Dito, maaring makakuha ng ilang libreng gulay, sapat para sa isang simpleng hapag, para sa mga pamilyang umaasa sa arawang pasada. Ito po ay effort po ng buong community. So kagabi mag-uusap lang kami, totoo niya ng mami ko. No? Pati yung mga kasama naming volunteers, mga nanay din dito sa Barangay San Nicolas. At napag-isipan namin na buksan namin para kahit papano maibisan ng, makapagbigay kami po ng tulong sa mga tsuper dito sa aming lugar. Ayon sa ilang driver na nakausap namin, tila kahati na ng kanilang budget sa pamilya ang gasolina dahil malaking bahagi ng kanilang kita ang napupunta rito. May mga araw pa raw na mas malaki ang gasto sa gasolina kaysa sa kinikita. Naapektuhan na rin yung araw-araw na kita namin. Ahati na namin sa kita. Kaya ang biyahe namin tiyaga-tiyaga lang. Dati magpagas ako yung mababa pa. Mga 250, 200 lang. Ngayon, 500, 400. Sobrang bigat na kasi halos di na namin kinikita yung dapat kitain namin sa gasolina eh. Ang laki na, doble na ng gasolina eh. Ganun na pong kahirap ngayon. Binuksan din ang community pantry sa pila ng tricycle sa Maginhawa Street sa Teachers Village sa Quezon City. Sa gitna ng tuloy-tuloy na oil price hike, dulot ng kaguluhan sa Middle East, nagsisilbing sandigan ng ganitong inisyatibo para sa mga tsuper at rider na halos wala nang mahugot na kita. Malaking ginhawa rin ito sa araw-araw na pangangailangan at paalala na sa panahon ng krisis, patuloy pa rin ang malasakit sa kapwa. Malabili, lalo na gulay. Kaya laking bagay din, laking tulong. Bibili na lang ng rekado. Malaking tulong kasi kahit paano nabawasan yung gastusin. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nag-anunsyo po ng pinaikling operasyon ng ilang pamunuan ng mga mall sa bansa. Bilang tugon po ito sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Simula po sa Lunes, March 30, magiging alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang operasyon ng SM Supermalls sa buong bansa tuwing Lunes hanggang Biyernes. Alas 10 naman ng umaga ang pagbubukas nila tuwing Sabado at Linggo. Alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi rin ang mall hours ng Robinsons Malls tuwing Lunes hanggang Biyernes at alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi naman ang operasyon tuwing Sabado at Linggo. Ganyan din po ang bagong mall hours ng Ayala Malls. Filipinos represent sa Hollywood animated film na Forgotten Island. Tampok dito ang Filipino folklore at mga kulturang tatak Pinoy gaya ng jeepney. At ang magbibigay boses sa mga bida ng pelikula, Pilipino rin.
sina Liza Soberano at Grammy winner na si Her. We are so immensely proud. It has always been a dream of mine to be able to be part of a project that is uniquely Filipino and really accurately represents the Philippines on a global scale. It's pretty incredible. Like I'm so proud to be Filipino and Black, and Filipino culture is so unique in like the fact that we touch on the folklore is amazing. You get to experience these creatures and these stories that we grew up on. Sinuspindi po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESEP. Ayon sa ERC, paghahanda po ito sa posibleng pagsirit ng presyo ng kuryente habang patuloy ang gulo sa gitnang silangan. Sa WESEM, bumibili ng kuryente ang mga distributor kapag kailangan ng dagdag na supply pero may pagkakataong sa mas mahal na halaga. Sabi ng ERC, magpapatupad ito ng Modified Administered Pricing o price cap. Ngayong tumaas na rin ang presyo ng coal at liquefied natural gas sa world market. Samot-saring kulit ang hatid ng ilang alagang aso at pusa. Tulad na lang na isang aso na tila ba ginawang lollipop ang ulo ng kanyang amo. Ating saksihan. Minsan kalbo, madalas lollipop. Ayan na naman ang Shih Tzu na si Subi. Kung dilaan ang ulo ng kanyang amo, akala mo lollipop. Ayon kay Hughes Cooper Algentrix, tila habit na ito ng kanyang aso bago matulog. Hirit ng mga netizen, tipid siya sa treats dahil para siyang lollipop na hindi na uubos. Tipid din daw sa tubig dahil hindi na kailangan maligo. Biro pa ng isa, sa sobrang sipag ng aso, makintab na raw ang ulo ng amo. Todo pabibi naman ang half Belgian Malinois at half Shih Tzu na si Achi. All smiles pa nga habang hinehele ng kanyang fur lolo. Ayon kay Hughes Cooper Jeffany, nakatutuwang makita ang closeness ng kanyang tatay Fabian at ni Achi. Hindi raw kasi mahilig mag-alaga ng aso ang kanyang tatay. Pero ngayon, para bang si Achi na raw ang tunay na anak. Spoiled pa siya at mas masarap pa ang ulam kung minsan. Laugh trip din ang kuting na si Miami. Todo zoomies kasi ang 3-month-old na fur baby ni Hughes Cooper Bridget. Pero ilang saglit lang, hihilata rin pag napagod na para bang maghapon siyang kumayod. At kung matulog, nakataas pa ang mga paa. Nananaginip pa yatang superhero siya. Well-behaved naman ang kuting na ito sa Lipa, Batangas na nakisali sa isang prosesyon. Kwento ni Hughes Cooper Marilet, may prosesyon para sa pista ni St. Joseph nang mapansin niya ang kuting na nakikisabay sa paglakad ng mga deboto. Sinubukan anyang ilayo ang kuting para hindi matapakan, pero pilit pa rin bumabalik at sumusunod sa karo. Pero wag niya mag-alala dahil may umampun na sa Certified Katoliko. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.